So, ano yan? Yung una ko pong ginawa, cleanse ko muna yung face niya ng toner. So, anong purpose ni toner? Para mabalance yung pH ng face. Okay. Gano'ng kalaki si toner? Gano'ng kadami mo siya Ano pag lang siya, nag-a-apply ka? bilog lang dun. Ano yung bilog na yun? 5 peso coin. Ayun, 5 Kapag peso. i-dispense mo siya dun sa cotton pods, it's 5 peso coin. And then kung i-diretso mo siya, it's half a teaspoon. Gano'ng kalaki yung si moisturizer? Parang 25 cents. Ay. Almond size. Almond size. Ang laki naman ng 25. Pea size, yun si primer. Tapos, papatuyin lang po ng konti. Ano ba, pwede ba siyang pa-electric fanan? Pwede po. Para mabilis? Wala po akong electric. Okay, pwede ba? So, hindi pwede, ha? Ay, hindi ba? I'm testing you. Tinuturo yan sa day one na hindi mo pwedeng pa-electric fanan para ma-penetrate naturally yung ma-absorb talaga ng skin mo yung skincare. Si lighter shade concealer, kumbaga imagine, siya yung pinapop up niya yung areas na nakalubog. So kung imagine, siya yung nagdadagdag. Para hindi po mukhang flat din ng mukha. Area per area ka, ha? So, Yan. Tapos yung sobra-sobra, ilifid mo siya, papunta dun sa temple area. Okay? So saan ka pa dapat naglalagay? sa baba, sa noo. Pinch mo siya. Yung katawan niyan, pinch mo. Para hindi kakalat yung concealer mo. Tapos hindi mo itatagpo yung dalawa, yung exclamation mo, ha? Blend mo siya in place. Yan. So, as a makeup artist, ano yung pinaka nag-struggle ka? Eyeliner. Sa eyeliner. Aside po sa eyeliner, pati yung parang yung impact ng eyes, parang kung paano siya nagpop-up, parang hindi ako satisfied sa gawa ko. Pag nag-alalagay ka ng eyeshadow, ano yung technique na ginagawa mo? Naglalagay mo na ng concealer. Tapos, yung, hindi ko alam kung yung eyeshadow na gamit ko is hindi siya pigmented. Kaya parang pagdating sa camera, parang siyang malamlam. Paano mo masasabi na pigmented yung eyeshadow mo? Hindi ko rin alam sa Okay. Habang nagsasalita, blend ka lang dyan. Okay. So, syempre, kapag bibili ka ng eyeshadow, ang pinaka-importante na i-consider mo is yung pigment. So, kung ano yung nakikita mo, dapat yun yung nakuha mo. Right? So, kapag bibili ka, mas maganda may brush ka. Kasi pag nag-a-apply tayo ng eyeshadow, brush naman yung kinukuha natin. Kasi kapag kamay ang gagamitin natin, i-transfer natin dito sa skin natin, madami talaga. Kasi dumidikit siya eh. And then, second is yung blendability. Mabilis mo ba siyang i-blend? Kasi may ibang eyeshadow na mahirap siyang i-blend. Kumakapit agad. And then, the third one is yung longevity niya. Tumatagal ba? Kasi pagkuha mo pa lang, and then pag-blend mo, nagsitanggalan na. Na may fall up. Naka-encounter ka na nun, parang nag-fall up siya? Opo. Yan. Meron namang iba na nag-fall up siya, pero alam mo yan, may madami pa rin yung kumakapit. May mga ganun. Pero yung may iba talaga na talagang nagsitanggalan, parang wala, kahit anong dagdag mo, wala talagang nangyayari. So, baka ganun. Ano yung purpose ni underpainting? Naalala mo pa ba? Para hindi mukhang flat yung face. So, ano yung meron dun sa underpainting? Ano-ano sila? Ano yung product? Blush, contour, bronzer. Yan. Okay. So, si contour para pang-define ng shadows ng face. So, minimimik niya yung shadow, ano? And then si bronzer, ano pinakaiba nilang dalawa? Pagbigay ng warmth. Kasi kung ano yung natatamaan ng sun, kung ano yung una, yung forehead, na medyo hindi siya pantay sa kung ano yung talagang kulay mo. Kasi yun, directly si sun. Diba? Ang haba ng explanation. To bring back the warmth. I love it. Explain eh. Isang sagot. Coach, malalaman na yung bronzer is para siya sa cool tone. Hindi. Wala. Si bronzer talaga is warm undertone talaga siya. Pero it doesn't mean na porket cool undertone si Chloe, hindi ka gagamit ng bronzer. Kasi magkaiba ang purpose ni contour at saka ni bronzer. Kung baga, ano lang siya, warm undertone kasi nga, it brings back the warmth of your face. Lifted po, no? So, dito. Lifted. So, ang pinaka-pigment mo is dito yan. Kung baga, outer corner ng mata, level ng ilong. Hindi ka bababa ng ilong dahil anong mangyayari? Mukhang magsasagi yung face, right? Yan, palifted tayo. So, ang mga blush na palifted, kapag medyo pabilog yung face, pa-circle yung kanilang face shape, or yung mga square, yung mga short. Pero kapag mahaba na yung face mo, hindi mo kailangang i-lifted. Kasi mag-create siya ng illusion na mas lalong hahaba yung face. Diba ito, parang may line siya kung titingnan dito tayo sa likod. Kasi mas nakikita mo siya pag nasa likod ka. Sige, ganito. Kaya parang may line siya. Yung dito, yun yung itatap. Blood mo ng konti. Yan.
Okay, kasi dito, disperse mo yung color dito. Gradient na lang siya. Pero just make sure na hindi ka dito, aabot siya. And then, dito sa kabila is pa-circular. So, pag circular, dito ka yan. Dito lang yun siya. Apo. Hindi lalagpas sa ilong. Yes. Kung tawag ay yung pa sa apple lang ng cheeks. So, mostly, yan ginagamit sa mga face shape. Yung mahaba. Yung, Bakit? parang ang yung illusion is para siyang lalapad yung face niya. Hindi lalong pagka-lifted, lalong hahaba. So, sa facial feature ni Chloe, ano yung blush na dapat sa kanya? Parang ito. Bakit parang? Hindi sure. Parang ito. Mas lalong bumibilog yung mukha niya eh. Dagdagan mo ng pigment dito, banda. Tama ba, Coach? Yung Yes, tama. nakikita mo. Kasi ang facial feature ni Chloe is hindi siya pahaba, right? Mm-mm. So kapag kapabilog, lalong mag-short yung kanyang para mag-create ng illusion na bibilog yung face niya.